Okay. So, we have processes involved in chemical change. So, let's start dito. So, ito yung mga processes na involved natin. This is still under chemical change. The first one is oxidation. Ang imulang tandaan pag oxidation, there is a reaction with oxygen. So, oxygen lang ang madagdag or mag-combine with your substance. So, oxidation ang tawag. Pero, aside sa oxygen, pwede po siya oxidation kapag ka nag-lose siya og hydrogen. So, it's either of the two. Gain sa oxygen, oxidation, or loss of hydrogen. So, makita po nato ang oxidation kapag ka na ay increase sa oxidation state. Wait lang. So, parehas ani. This one is an equation involving oxidation. Kay remember, you have your magnesium as your substance. Tapos, nag-react siya with oxygen forming magnesium oxide. Kapag ka nag-add gani ka og oxygen, automatic oxidation na siya. At the same time, mabalaan man na nato sa sa iyahang charge. For example, lang ha, kung dili nimo makita si oxygen, tan-awon nato ang iyahang charge. Always remember na pag ang element is single, meaning hindi siya nakabond with other elements like this magnesium, automatic ang iyahang charge will be 0. Yan. And then oxygen also. Though si oxygen, 2 na siya. Si oxygen manggod is under the diatomic molecules. Ang tawag nato sa ila diatomic molecules. So ang ato ang mnemonics nga ginagamit, the Birchnow. Kani sila na mga elements, they do not exist singly sa nature. Di sila pareha sa magnesium nga okay lang, magnesium lang. Pag abot sa diatomic molecules, always jud na sila na ay subscript na 2. So silang tanan. So included din ha si oxygen. Pero considered siya as one entity, so ang iyahang charge ana kay 0 gihapon. Tapos kapag mag-ano na siya, mag-combine na siya, mahimo na siya og compound, that's the time magkaroon og charge ang atong mga elements. So how will you know? Ang ilahang charge nakadepende kung asa sila nakabutang sa periodic table. So sa periodic table, tanan nga naa sa group 1 kay di ba? Positive 1. Ang tanan na naa sa group 2 kay positive 2. And then kaning tanan nga naa sa tunga, we call them transition metals. Kani sila positive 2. Naa lang tay few exceptions. Pag abot dire, di ba we have boron here, kasunod na siya positive 3. Pag ang sunod ni boron, carbon, si carbon manggod is unique. So pwede siya positive 4, negative 4. Tapos nitrogen, negative 3. Balik tag negative 3. Nitrogen and then oxygen, negative 2. Fluorine, pababa silang tanan, negative 1. And syempre, ang mga noble gases, wala sila'y charge kay that is why they are called noble gases kay nakompleto nila ng octet rule. So, ang kanang octet rule na sila 8 valence electron. Pag giingon na valence electron, it's the electron na naa sa outermost shell. So, nakompleto na nila. That is why we cannot see noble gases combining to other elements to form compounds. So, parehas ani, magnesium. Si magnesium is naa sa group 2 if tanawon nimo siya sa periodic table. So, this one is positive 2. And then si oxygen is this one. So, ang iyahang charge na dinhi, negative 2. So, mabalaan gihapon nimo ang oxidation kay si magnesium na oxidize na siya. Nga naman, nag-increase ang iyahang
charge. So pag nag-increase ang charge, automatic oxidation ang tawag. So from 0, nahimo siyang positive 2. Ano siya ang oxidation. So another example, for example, kani man gud automatic kay naa kay makitaan nga oxygen, automatic na oxidation. Pero kung paano kung walay oxygen? So let me think. Wait lang. For example, this one. KCl plus lithium. Nahimo man ni siya lithium chloride plus potassium. So kung ingani lang ang gihatag, dili ka automatic makaingon na oxidation siya, naay oxidation na nahitabo, kay wala kay makita nga gain of oxygen, wala pag kay makita na loss of hydrogen. So tan-awon nato ang ilahang charge. So parehas ani, potassium is naa sa group 1, so positive 1. Naa siya charge. Anong naa siya charge kay naka-combine with man siya with with another element. So naka-compound man siya. And then si chlorine naaman ni siya sa group 7A. So ilalom ni fluorine. So this one is negative 1. Tapos si lithium, kay siya lang man isa na element. So ang iyahang charge kay 0. Ano ha? Pag single element lang, 0. Pero pag naka-compound na siya, naa na siya'y charge. So pag abot dire, si lithium, since siya na ang nasa compound, siya na ang na-charge. That's positive 1. And then negative 1 gihapon eh. And then this time, si potassium kay 0 na siya. Kay single element na lang man. So pangitaon nato diri asa nga part sa equation ang oxidation. So di ba isa sa palatandaan na naay oxidation kay nag-increase iyahang oxidation state or ang iyahang charge. So pangitaon nato asa dapit ang nag-increase. Si positive 1 nahimog 0. So this is not oxidation kay nagbaba. Si lithium, si potassium ay si chloride ay as is na siya, wala man na siya nag-change. Si lithium from 0, nahimo siya og positive 1. So this is the part sa equation na oxidation. Kay si lithium, nag-gain siya og oxidation state nag-increase from 0 to positive 1. So that's how you know the part of the equation na oxidation. Okay, question sa oxidation? Wala pa, ma'am. Sige. Now, ang imong tandaan, si oxidation, dili na siya mag-exist pag wala si reduction. So, partner gid na silang duha ni reduction. That is why we call it redox. So, redox. Partner dyan na sila. One cannot exist without the other. Meaning, if you have a chemical equation, naadjud na yung part nga nag-oxidize, naapod na yung part na nag-reduce. So, partner sila. And baliktad silang duha. Pag abot kay reduction, oxidation is removed or there is loss of oxygen and merong addition of hydrogen. And pag abot sa charge or sa oxidation state, there will be decrease in the oxidation state. So parehas ani na equation. Nakita nato nga si lithium nag-undergo og oxidation kay from 0 nahimo siyang positive 1. Now, atong i-identify sa equation asa dapit ang reduction. So sa reduction, katutong nag-decrease sa oxidation state kay di man nato makita si oxygen ug si hydrogen dinha. So ang nag-decrease, si chlorine is as is, so definitely this one, the potassium. From positive 1, nahimo siya 0. So this will be the
reduction part of the equation. So gina-ask jud na siya sa board exam. Kung asa daw na part ang oxidation, asa ang part sa reduction. So tan-awon lang nimo ang charge. That is why it is important na familiar ka sa arrangement sa elements sa periodic table para kabalo ka sa ilahang mga charges. So kung tagaan ka og ing-ani. Now balikan nato tong atong example gaina, magnesium plus oxygen equals magnesium oxide. So para balance. Ayan. Now, kagaina na-locate nato to no, this one is 0, this is also 0. Kay mga single element sila. Pag abot diri, naan na siya'y charge kay compound naman. Now, if ipalocate sa imuha, asa dapit ang oxidation, asa dapit ang reduction, what will be the answer? So, asa dapit ang oxidation, asa dapit ang reduction. So, kinsa ang nag-oxidize? Si magnesium, ma'am, kay Okay, si nag-increase magnesium siyang kay state. from 0, nahimo siyang positive 2. And ang nag-reduce Si kay si oxygen. oxygen. So, that's how you answer the question. Yan na. That's oxidation and reduction. Klaro to? Yes, ma'am. Okay. Next, we have neutralization. Ang tandaan lang nimo sa neutralization, this one is the reaction of acid and base, and then automatic ang result ana, ang products ana will be salt and water. So wala na ilaing product. And then ang process is called neutralization. So hydrochloric acid plus sodium hydroxide will give you sodium chloride. This one is a double displacement kay exchange partner silang duha. Si hydrogen will take on the OH, kaya HOH, you will have the water. And then sodium will take chlorine or chloride. So you'll have sodium chloride. So sodium chloride is considered as a salt and water. So bisag unsa pa na acid or base, basta na kay acid o base, automatic salt and water gid na ang kalabasan ana. So for example, na kay acid like nitric acid na. And then mag-react siya with a base. This time we'll have magnesium hydroxide. So the same thing, basta neutralization gani, under na siya sa double displacement. So exchange partners ta, magnesium will have the nitrate. So you will have magnesium nitrate. Yan. Yan niya kay positive 2 man na si magnesium, si nitrate negative 1. So kailangan ka mag crisscross. Plus H here will take on the OH. So you will have the water. So the same thing, acid, base, this one is considered as a salt. Pag salt gani, there is a presence of positive and negative charge. So positive si magnesium, negative si nitrate. So salt ang tawag sa iyaha. And H2O is your water. Kana imuhang tandaan pag abot sa neutralization. Now, for hydrolysis, hydrolysis actually is kabaliktaran ni neutralization. Baliktad ni siya. Kay pag abot kay hydrolysis, si salt na og si water ang mag-react and then ma-form ulit imuhang acid ug base. Ang tawag nato hydrolysis. So kung baliktaron, pag ang asin, salt, ibutang nimo, ipa-react nimo sa water, you will get the acid and the base. So you will have NaOH plus HCl. Kapag kaing-ani imuhang reaction na si salt and si water ang reactant and si acid ug si base imuhang products, ang tawag ani kay hydrolysis. Okay. Again, ang kabaliktaran ni hydrolysis kay
neutralization. Yan. And then, we have saponification. So, ito yung process ng paggawa ng, sige na himo nato sa saponification. Soap. Okay, sabon. So, pag maghimo ta og sabon, always remember na dapat na kay fats. Kung walay fats, pwede po nato gamiton ang oils. And then, ipa-react nato ni siya with an alkaline solution, alkaline or basic solution. Dito na ma-form ang atuang soap. Actually, napa siya isa ka product that is glycerol. But anyway, our desired product is the soap. So, pwede ni bisag unsa na fats or oils, pwede siya vegetable oil, pwede siya mineral oil, depende sa imuhang gamiton. And then, ang alkaline or basic substance, so pwede siya sodium hydroxide, pwede siya potassium hydroxide, pwede siya other hydroxides like calcium hydroxide. So, depende sa available. Now, kaning duha, board exam questions ni sila. If you use sodium hydroxide in making your soap, you will obtain a hard soap. So, kanang ginagamit nato magligo na hard soap. Pero if you use potassium hydroxide, you will have a liquid soap. So, kanang mga hand soap nato, that is produced using potassium hydroxide. So, mo na ilahang kalahian. Okay, tapos we have fermentation. Pag abot sa fermentation, this one is the action of microorganism. Pwede siya bacteria, pwede po siya other microorganisms like fungi. Mag-react siya dito sa imong organic substances. Take note, it should be organic. Meaning dapat na ay carbon. Tapos pag mag-react na silang duha, ang ato ang resulting compound will be alcohol. So pareha sa pagbuhat og mga liquor nato, ay di ba naghimo mo og wine, no? Naghimo mo og wine. So ang inyuhang fruit product, I mean inyong fruit na gigamit will be the source of the organic substance. And then di ba ang inyong gigamit dito kay yeast. So si yeast is a fungus. So, microorganism siya, mag-react siya dito sa imuhang fruit, and then after some time, mabuo na imuhang alcohol. So, ang tawag ana na process is fermentation. Fermentation. So, that's the processes involved in our chemical change. Any question? None, ma'am. Sige. Okay, now let's move on sa nuclear change. So, unsay kalahian nila sa chemical change? Pag abot kay nuclear change, ang mag-change kay the nucleus of the atom. So, tanan about the nucleus, ang iyahang structure, iyang properties, and iyahang composition. Na mabala na nimo kay, let's take the example na to kagaina, no? We have magnesium plus oxygen, it will give you magnesium oxide. So as you can see, magnesium here, you can still see magnesium sa product. And yung oxygen, makikita mo pa rin sa product. This is just a chemical change. Chemical change lang siya kasi nag-form siya ng bagong compound or bagong substance. Para pag abot kay nuclear change, this one is the example. Kung nakita nimo, you have helium plus helium, you will get another element which is beryllium. So sa product, you cannot see the original element. Meaning mag-change siya totally. Kapag kaingani imuhang makuha ay makita na equation, automatic we call it nuclear change. Mawala ang original na substance or element. Dili na nimo siya makita sa product. Kapag nag-change ang nucleus, nag-change na siya ang
element. We call it nuclear change. So natay two types of nuclear change, the fission and the fusion. Pag fission, that is splitting of a heavy atom. Mag-split ang dako nga atom into two or more smaller atoms. Like pag beryllium is a larger atom. Pag mag-split na siya, it will give you two atoms of helium. Pero pag baliktad, smaller atoms, baliktad atong equation, this one are smaller atoms combining to make a larger or bigger one, we call it fusion. So mana ilahang difference. And then let me just add kay usahay ginaapil manggod siya sa choices sa exam na atay ginatawag og binary fission. So, pag makita nimo ni sa choices sa exam, this is the means of multiplication of bacterial cells. Paano magpadaghan ang bacteria? It's called binary fission, meaning mag-split lang ang iyahang cell. So, para ma-differentiate lang kay usahay, ihatag na si nuclear fission, usahay na apod na si binary fission. So si binary fission dito ni sa ato ang microbio. Mao ni ang kanang mag-multiply ang ato ang bacteria. Pag-take ka sa April, Albert? Murag dili pa siguro, ma'am. Dili pa mag-take? Ngano? Dili pa ako prepared kayo. Di pa ka prepared. Pero, di ba pag karong December, graduate na ka, no? Considered. Last naman ni mo. Okay. So, pwede na ka actually mo take og April if gusto ni mo o kanang sa tanaw ni mo, kaya na ni mo. Kaya na. Oo. So, ikaw man ang mo determine ana. Actually, kami dili mi maka-determine kung ready na ba ka or dili. Sige, let's move on sa atong atomic structure. So, ang atong atomic structure, always remember, there is the presence of the three subatomic particles. We call them subatomic particles. We have the electron, protons, and neutrons. Yan. So, ang atoang mga atomic structure, naani sila yung mga theories. So, the first theory was made by Democritus. He was the one who coined the term atomos. So according to him, matter daw is made up of small indivisible particles. Kaya remember, di ba, matter, everything na may space and occupies mass. And kapag kamuingon daw kag matter, naa daw na siya gagmay na indivisible particles. And then he termed it as atomos. Pero that atomos was actually described further by John Dalton. So this time gitawag na niya og atom. So dili na siya atomos, it's called atom. And sa isa daw ka element, according kay John Dalton, all atoms are alike. So pag naa kay hydrogen element, meaning parehas na sila og atom sa tanang hydrogen element sa Earth. So, kapag kalahi na siya nga atom, meaning lahi na pud na siya na element. And according kay John Dalton, kanina mga atom can combine with other atoms and then ang result ana will be the formation of the compound. Pero it will remain unchanged during ordinary chemical reaction. Ito kung gingon kagaina na pag si magnesium mag-combine kay oxygen, you will get magnesium oxide. You will have a new compound pero makita gihapon nimo si magnesium ug si oxygen. So chemical reaction lang siya, dili siya nuclear reaction. And then atoms can combine into simple numerical ratios. Like sa water, water is H2O. So that is 2:1, duha ka hydrogen and then isa ka oxygen. So pag nagbago ng ratio na, it means lahi na siya
na compound. So like kung duha na ka hydrogen ya duha pud ka oxygen, dili na to siya water. It's hydrogen peroxide. So mo na nga ano siya, definite ang iyahang composition. Now, ang tawag sa model ni John Dalton sa atom is billiard ball model. So, para sa iyaha, ang atoms daw is hard, indestructible sphere. So, murag bola sa billiard. However, this is disproved by the kanaganing discovery of the subatomic particles. Kay naaman di ay naay sulod ang atong mga atoms. We have the protons, neutrons, and electrons. So muna akong giingon kagaina, ang tawag ato kay law of definite proportion. Na pag mag-combine ang atong mga elements na mag-form sila og compound, they do so in definite composition or definite proportion. So, pag duha ka hydrogen, isa ka oxygen, water na siya. Pero pag nagbago na ang iyahang composition, duha na ka hydrogen tapos duha ka oxygen, lahi na siya na compound. So we have hydrogen peroxide. So atong tandaan, definite ang proportion sa mga elements sa atong compounds. Na. Do you have questions? None po, ma'am. Sige, let's move on kay J.J. Thomson. So si J.J. Thomson, he was the one who made the raisin bread or plum pudding model. So unsa ni ang kay J.J. Thomson? Ang ato daw ulit. Ang ato daw mura daw og raisin bread. So bread tapos na ay mga raisins na naka-embed. So mao na siya ang iyahang ingon nga ang nawong daw sa ato ang atom. So unsa nang mga raisin na? That was actually the electrons. So pagpangutanon ka who discovered the electrons, it was J.J. Thomson. So dinha nagsugod ang determine or pag-identify sa electrons tong sa raisin bread or plum pudding model. Next, we have Rutherford. Ano ang pangalan niya? Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Ang iyahang experiment is called gold film experiment. So, giun sa niya pag-perform sa iyang experiment. So, naa siya gold film and then gipapass through niya ang light. So, naa siya source of light and then gipaiwag niya dinha sa gold film and then nakita niya nga ang light is 99% ang nagpass through and then only 1% ang nagdeflect, ang nibalik. So kaning light niya is positively charged. So dinha pud nagsugod ang discovery sa protons. So pagpangutanon ka who discovered the protons, it was Ernest Rutherford. So unsa ni siya? Positive man gud ang light. So di ba opposite attracts ang atoang law sa chemistry. So this one daw according to him, ang gold film daw mostly negatively charged lang daw na siya. And then sa center daw niya naa day positively charged. Mo na siya ang nibalik nga light. Kay di ba pag parehas na positive, mag-repel sila with each other. So pagkaigo sa positive nga light dinha sa center, since naa daw siya positively charged particle, nibalik ang light. So ang iyahang proposal after his experiment, atom is mostly an empty space and ang iyahang mass which is positively charged are concentrated in the nucleus. So isa-isa na na-discover ang atoang mga subatomic particles. So na-disprove nila ang giingon ni John Dalton na atom is a hard, indestructible sphere. And then si Niels Bohr
ang iyahapod kay planetary model. So si Neil Bohr actually ang nag-propose na aside sa nucleus, ang atoang atom naa daw siya'y mga orbits. So parehas good sa munang planetary model kaya ang ato ang mga planets di ba naga-orbit around the sun. So ingana po daw ang atom naa siya'y nucleus sa center and then naa siya'y mga orbits na nakapalibot and dinha sa atong mga orbits dinha daw makita ang mga electron. So na-discover na ang protons, na-discover na ang electrons, ang arrangement na lang nila. Mo na ang gi-propose ni Neil Bohr. Again, he called this the planetary model of the atomic structure. Ang tawag ana ha orbits according kay Neil Bohr. And then si Erwin Schrödinger, he was the one who proposed the electron cloud. So pag moingon kag electron cloud, it is the region dito sa ato ang atoms where we can see the electrons. So pag abot kay Schrödinger, gibag-o na niya ang orbits. Kay si Neil Bohr, di ba ang tawag niya orbits katong mga nakapalibot around the nucleus. Pero pag abot kay Erwin Schrödinger, dili na siya orbits. Instead, he call it orbitals. So unsay kalahian ni orbits ug ni orbital? Katong kay Neil Bohr, ingani ni siya na ay definite na orbits and then na ay definite na space ang kaning mga orbits na ni from the nucleus. This one is the orbits of the Neil Bohr. Pag abot kay Erwin Schrödinger, if this is the nucleus, ayan, ingani kadako ang imuhang atom, dot lang ang iyahang gamit. Dot lang. And kanang dot daw dinha nimo makita ang mga electron. So wala siya definite na kana ganing murag orbits jud na ay specific distance from the nucleus. So ang tawag ana niya kay orbitals. Mao nay kalahian sa gipropose ni Niels Bohr and ni Erwin Schrödinger. Orbits and orbitals. Kana lang. So atong i-summarize sa theories on atoms nato, nag-start ang tanan kay Democritus. He was the one who coined the term atomos. Mao daw na ang content sa atong atoms. And then, pag-abot kay John Dalton, the billiard ball model. Pero na-disprove siya kay na-discover ang atuang mga subatomic particles. So si J.J. Thomson kay electron, and then sa proton si Ernest Rutherford. Tapos i-add na lang nato kasi last man ni siya na-discover si neutron. It was discovered by James Chadwick. So last na-discover ang atong neutrons. But take note that neutrons are also found inside the nucleus. So kauban sila ni proton. Yan. And then we have the ions. Now sa atoms, ang atoms kasi is wala man gud na siya charge. Nganong walay charge ang atom? Kay pag moingon kag atom, the same ang iyahang number of protons and number of electrons. So makancel lang nila ang charge sa each other. So atoms are most likely walay charge. Pero pag si atoms nagkaroon og charge, ang tawag na sa iya kay ion. So again, ions are charged atoms. So kaning type sa ions nato, pag ang imong tandaan, ang T sa cation will give you a hint na positively charged siya. And then, automatic si anion kay negatively charged. Now, unsay hinungdan, what is the reason why ma-form si ion? Because of the movement of electrons. So, electrons ang reason why we have
the formation of the ions, and we have chemical reactions. Electrons ang hinungdan ana tanan. So always remember na si number of protons hindi yan nagbabago. Ang nagbabago is this one, the number of electrons. So sa atomic structure, we have naatay dapat mga i-define na mga terminologies. So if X is the element, always remember na ang kaning naa sa taas, its symbol is letter A, that is the mass number. So other name of the mass number, pwede nato siya tawagon og atomic mass or atomic weight. So parehas lang na sila tanan. Ang imo lang tandaan pag moingon kag atomic mass or atomic weight, it's the number of protons plus, take note, the number of neutrons. So mo na siya. And then sa atomic number, the symbol is letter Z. It refers to the number of protons. So for example, we have hydrogen. Pag makita nimo ng hydrogen, ingani na ang iyahang forma. Meaning, 1 iyang atomic number, 1 pod ang iyahang mass number. Which means naa siya'y isa ka proton. Kay this one refers to the number of protons. So isa siya ka proton. Now how about this one? 1 gihapon ang iyahang mass number. Now kay 1 naman ang proton, automatic 0 ang iyahang neutrons. Kaya kailangan man na nimo sila i-plus para makuha nimo ang mass number. So, o na nga 1 gihapon siya kay 0 ang iyahang neutron. So, that's for the atomic structure. Again, atomic number's symbol is letter Z. It refers to the number of protons. So, parehas kay, wait lang, sulat na ako. Parehas kay sodium, kung makita nimo si sodium, you will have this one. Always remember na si atomic number na siya sa bottom. So kung naa siya 11 na atomic number, automatic si sodium 11 pod iyahang protons. And ang imuhang tandaan, the number of protons is equal to the number of electrons kapag walay charge imuhang element. Kani kung nakita nimo wala siya charge. So automatic, the same yung number of protons and ang iyahang number of electrons. Now, pag abot kay mass number, the symbol is letter A. It's the number of protons plus the number of neutrons. So, let's check. Pag abot kay sodium, since 11 ang iyahang atomic number, automatic iyang protons kay 11 sad. Now, kung wala man ni siya charge, iyahang electrons kay 11 gihapon. Now, pag abot kay neutrons, ang imuha lang himuon, i-minus lang nimo ni. Kay, di ba, ang imuhang mass number, protons plus neutrons. Now, kung ang iyahang protons kay 11, so pila ang iyahang neutrons? I-minus lang nimo ni 23 minus 11, that is 12. So, that will be the number of neutrons. So, gina-question pud ni siya sa board exam. Ihatag ni siya and then ipa-identify ang tatlo. Now, ang pangutana, paano kung naay charge? So, like the same elements, sodium gihapon, 11, 23. Tapos, ang nakabutang kay naa siya'y positive 1. So, unsa ang changes ana? Protons, electrons, neutrons. Always remember, si protons, wala na siya nag-change. So, automatic 11. Akong gingon kagaina, ang nag-change lang kay ang electrons. Therefore, si neutrons, the same gihapon. 23 minus 11, that is 12. The same. So, paano nagbago si electron?
Pag positive gani ang iyahang charge, always remember na mas daghan si protons. Mas daghan si protons. So mas daghan siya og isa kabuok. Therefore, electrons is 10 na lang. Mo na siya nga positive, 'di ba? Pag i-add nimo na positive 11 plus negative 10 is positive 1. Mo na nga ang charge ni sodium kay positive 1. No, paano kung ang charge kay negative? Parehas kay chlorine. Chlorine is 1735, yung charge kay negative 1. So, ilista po nato protons, electrons, and neutrons. Again, si protons wala nagabago, so automatic 17. Now, pag abot kay neutrons, i-minus lang. 35 minus 17 is 18, di ba? Wait. Right click na po. 18. Ayan. So, ang electrons karon pag negative ang charge, meaning mas daghan si electrons. Mas daghan si electrons. So, mas daghan siya og isa. So, this will be 18. Ana lang imuhang tandaan. Pag positive ang charge, mas daghan si protons. Pag negative ang charge, mas daghan si electrons. Pero ang imuhang dagdagan or bawasan kay ang electrons. Wala naga-change ang number ni protons. Nakuha to? Yes, ma'am. Kaya? Kaya, ma'am. Kaya, okay. So, pag abot sa isotopes, these are types of ions nato or atoms nato. Pag mingon kag isotopes, these are elements with the same number of protons pero different ilahang number of neutrons. Again, the same number of protons pero different number of neutrons. Pag nakakita gani ka ani same number of protons, automatic ang ginamin ana same sila na element. Pag same number of protons, same na elements. So example aning isotopes, we have isotopes of hydrogen. Again, isotopes of hydrogen, meaning pareha sila tanan hydrogen. Pero lahi-lahi lang sila og neutrons. So natay isotopes of hydrogen natay ginatawag og protium, deuterium, and tritium. Kani silang tatlo, hydrogen ni silang tanan. Pero ang tawag sa ila isotopes of hydrogen. So nganong isotope sila. Parehas man sila protons, tag-isa sila kabuok. Di ba ang protons ni hydrogen, isa. So automatic hydrogen silang tanan. Ang kalahian nila ilahang neutrons. Si protium wala siya'y neutron, so mo ni siya ang ginatawag jud natog hydrogen. Kanang ginagamit nato magbuhat og water. Ana. Pero pag abot kay deuterium, naa siya'y isa ka neutron. That is why deuterium is called the heavy hydrogen. Nahimo siyang heavy kay naa siya'y additional na isa ka neutron. So, naapod tayo ginatawag og D2O. Kadi di ba H2O, this is the water. Pag makakita ka aning D2O, that's deuterium, mao ni siya ang ginatawag og heavy water. So kanang heavy water, makita nato ni siya even sa kanaganing sa dagat, sa kanang mga lalom na kaayo nga part sa dagat, na diray presence of the D2O. Meaning heavy hydrogen ang nag-exist instead of the normal hydrogen nato. Now, ang pangutana, mainom ba ang D2O? So, kapag gamay lang na amount, actually, pwede. Pwede mainom si D2O, pero dapat again, gamay lang siya na amount. And then, si tritium, naa siya'y duha ka neutron. So, kanipod siya, ang tawag nato sa iya, radioactive
hydrogen. So mao ni siya ang hydrogen na kaya mag-emit og radiation. Yan, kaya niya mag-emit og radiation. So because of the presence of two neutrons. So mao ni example sa isotopes. The same ilang number of protons, which means the same sila na element, but they have different number of neutrons. Na. Ang sunod, we have the isobar. Pag abot kay isobar, the same sila mass number, pero different sila na element or kay different man ang ilahang protons. So unsa ang the same kay isobar, the same sila og mass number. So tagaan ta kag example, we have the argon and the calcium. So si argon is 40-18, si calcium ay 40-20. So unsa imuhang napansin? 'Di ba ang nasa taas, this is the mass number, ang nasa baba, this is the atomic number. And 'di ba the atomic number is the this refers to the number of protons, 'di ba? So, kung tanawon nato si argon, ang iyang mass number 40. Tapos iyang atomic number or ang iyang number of protons kay 18. Pag abot kay calcium, 40 gihapon ang iyang mass number and ang iyahang number of protons 20. So kung nakita nimo, the same sila og mass number pero different sila na element kay different ilahang number of protons. Ang tawag ani sa ilahang duha, isobar. Isobar. Yan. And then, ang ikatatlo, tatlo lang ni sila, we have the isotones. Si isotones naman, same sila neutrons, pero different pud sila na element. Kaning sa isobar, it doesn't mean na parehas silag mass number, parehas pud silag neutrons ha. Mass number ang pareho, pero ang neutron dili. Pag neutrons na ang nagpareho pero lahi-lahi gihapon sila na element, isotones na ang tawag. So N for neutrons. So let's have an example. We have wait lang. Let me check if tama akong naisip. Wait. Yeah. So lang ha. Tama ba? Yeah, wait lang. We have oxygen 16.8 and we have the nitrogen 15.7. So tanawon nato. These are two different elements. So check na ni siya. Now let's check the neutrons nila. So dili sila parehas og mass number. Pero 'di ba para mabala nato ang neutrons, i-minus nato na 16 minus 8 is 8 and then 15 minus 7 is also 8. So kay parehas sila og number of neutrons, ang tawag nato kay oxygen ug kay nitrogen kay isotones. So I hope nakita nimo ang difference sa tatlo. So para i-summarize nato, isotopes, the same element pero different ang mass number kay different ilahang neutrons. Pag abot kay isotones, ano siya, ang the same N is for neutrons pero different sila na element, so different protons. Sa isobar, ang the same kay mass number pero different gihapon sila na element. And then let's just have the isomers. Pero actually, isomers is under organic chemistry. Kay, pag mayroon kag isomers, similar sila o
kanang molecule or molecular formula pero different ilahang structure. So parehas sa glucose ug sa diri lang ang fructose. Fructose. So kani silang duha parehas silang molecular formula. C6H12O6. Si fructose pod C6H12O6. So check the same molecular formula. Pero kung tanawa nato ang ilahang structure, actually dili sila pareho. Kay pareha sila nga na ay 6 nga carbon pero ang arrangement ani mga carbon manggod different 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6. Tama? Kaya lang manggod kanino dire. Ang ending manggod ani kay double band O and then na ay H. Kay glucose is an aldehyde. 'Di ba pag aldehyde are CHO. So naa siya present sa CHO sa iyahang ending. Tapos si fructose manggod is a ketone. Pag ketone, 'di ba R core. R core. So this is R and then C double band O and then naa kay CH3 dinhi. So mo ni ang ending ni fructose. So fructose is a ketone. Lahi silang duha, lahi ang ilahang structure. So lahi ang ending, lahi pud ang dinhi. This is double band O here. Yan. So CH3 sa taas. So ang tawag ani sa ilahang duha isomer. So again, ang imong tandaan, pag the same ang iyang molecular formula pero ang structure niya kay lahi, ang tawag kay isomer. Pero this is more applicable to organic chemistry. So dili siya applicable sa inorg. Do you have questions? Wala. Nasundan pa? Yes, ma'am. Okay. So, let's move on sa allotropism. So, allotropism is a property of the elements na pwede siya mag-exist to several conditions. And kaning pag-exist niya in several conditions, kada form niya naa siya'y sariling physical or chemical property. So, lahi-lahi sila o physical and chemical properties. So ang tawag ani ng mga substances or elements kay allotrope. Ang property allotropism. Ang element we call it allotrope. So ang example ani naapud tay ginatawag og allotropes of carbon. So si carbon pwede siyang mag-exist into several conditions and they have different physical and chemical properties. So unsay example, number 1 allotrope of carbon is diamond. So si diamond, kanang diamond mismo is made up of carbon. Carbon lang na siya tanan. Pero kung nakita nimo, di ba kuyaw og physical and chemical property si carbon. It's very hard na ang pwede lang maka-cut kay diamond is iyang kapwa diamond. Ing ato siya ka gahi. Now, we have another condition of or allotrope of carbon. We have the coal or the charcoal. So, di ba makita nimo lahi kay nawong si diamond, lahi pud kay nawong si charcoal. Pero actually, parehas silang duha na made up of carbon. And then we have a hard coal, we call it anthracite. Kanigahi lang ni siya nga coal or charcoal. And then number 4, we have the graphite. Kaning graphite mo nitong lead sa pencil, kaning ginapangsulat nato sa lapis, kanang black, that is a graphite. Carbon pud na siya. So kung tanawon nimo silang upat, lahi-lahi sila og physical and chemical properties pero silang tanan are made up of carbon. Ang tawag ana kay allotrope. So the same element pero different physical and chemical
properties. Ayan. So, na-mention ako kagaina before ta mag-move on sa quantum numbers. Katong mga orbitals, this is according to Erwin Schrödinger, na dito nimo makita ang imuhang mga electrons. So, this is different from the orbits of Niels Bohr, kay ang orbits na sila'y specific distance from the nucleus. So, before ta mag-quantum numbers, kailangan mag-learn sa ta, wait lang, mag-learn sa ta og electron configuration. Pag moingon kag electron configuration, it's the arrangement of the electrons didto sa atoang mga orbitals. Again, pag electron configuration, it's the arrangement of the electrons in the orbitals. So, atong mga orbitals natay kaning mga 1s, kaning mga 1s, 2s, 3s ang tawag nato sa ila orbitals. And this is where we can see our electrons. So I hope imuha siyang memorize ng iyahang arrangement kay pag abot sa board exam dili ta allowed magdala sa atuang periodic table. So ang ako ang technique is ingani. Namo gilahilahing technique pa para ma-memorize ni siya. So ginasulat ko na siya 1s to 7s. Ang atong mga sub-levels upat lang nakabuok, S, P, D, F. So, ang sunod sa S, syempre kay P. Pero si P, mag-start na siya sa 2. And then, isulat po nimo na siya hangtod kay 7. And then, ang next kay D. Pero si D, diri na siya mag-start kay 3. So, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. And then, ang F, diri na pud siya kay 4. So 4F, 5F, 6F, and 7F. And then idugtong-dugtong lang nato siya. Paano nato siya idugtong? You have 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, pero mag 4S saka. And then before ka muna og kay 3D, and then saka na pud ka. And then, manaog na sad ka. So, ingani ang iyahang dugtong-dugtong. So, memorize nimo ang ilahang arrangement. I remember during our board exam, nag-drawing ko ani sa ako ang answer sheet. Kasi syempre, bawal ang periodic table. Tapos, na-adjust question sa electron configuration. Na pag-abot sa electron configuration, ang imuhang tandaan, ang gamiton ani, syempre, the number of electrons. Pero, ang ginahatag ani kay ang element, like sodium, ang ihatag ani kay ngani, sodium 1123. So, what is the electron configuration of sodium 1123? Ang imong tandaan, always use the atomic number. Atomic number ha, not the mass number. Kaya ang atomic number represents the number of protons, pero kapag wala siya i-charge, it is equal to the number of electrons. So, ang buhatan natong electron configuration kay si 11. And then, imuha pod i-remember na si S can accommodate a total of 2 electrons. So, hangtod S2 lang na siya, like 1S2. Dili na siya pwede mutaas pa sa 2. Tapos, ang P can accommodate a total of 6 electrons. And si D, 10 electrons. And ang F kay 14 electrons. So pagbuhatan nato ni og electron configuration si sodium, you will have 1s, syempre 2
ang total. And then ang next niya kay 2s2. And then baba ka 2p. Ang kaya niya kay 6. So this is a total of 10. So kani ang ginaad ang exponent. So kulang na lang kag isa, saka ka we have 3s1. So ingana ang electron configuration. 3s1. So again ha, kani ang buhatan og electron configuration. Paano kung naay charge? Paano kung ang gihatag kay naay charge? So let me delete this. So for example, ang gihatag sodium gihapon 1123 pero na siya charge na positive 1. Unsaon ang pagbuhat sa electron configuration? Pila unsa dapat atong gamiton? Kani gihapon kasi number of protons man is equal to the number of electrons pero tandaan nato na siya charge. So instead of 'di ba 11 protons, this should be also 11 electrons. Pero tungod sa charge dapat mas daghan og isa si protons. So dapat mahimo na lang ni siya 10 electrons. Pagbuhat nato sa iyahang electron configuration, kani atong buhatan og electron configuration. So the same thing, 1s2, 2s2, 2p6. So 6 plus 4, that is 10. So mao na lang ni ang electron configuration sa atuang sodium. Pag naay charge. Pero kung negative ang charge, di ba, magdagdag ka og electrons. Pag negative. Ha? Questions aning electron configuration? None, ma'am. Gets na Wala. ako. Wait lang. So kung wala, let's have the quantum numbers. Kaning quantum numbers, this is made by, first, ang nagbuhat sa quantum numbers kay si Neil Bohr. Pero iyang gamit kay orbits. Pero giilisan ni siya og orbitals ni Erwin Schrödinger. Ginagamit nato ang quantum numbers to locate the electrons sa atom. I-locate nato ang mga electrons sa atoang atoms. So naatay apat ka buok na quantum numbers. The first one is the principal quantum number. Ang symbol niya kay small letter n. And ang gina-indicate sa principal quantum number is the main energy level. Kung unsa ang na-occupy na main energy level sa atoang electrons. Ang value sa atong principal quantum numbers can be 1 to 7 or more than that, basta lang kay positive integer siya. And ang function ani is it will determine the size of the particle. So let's have an example. Let's go back to our sodium 1123. Di ba gihimuan nato ni siya kagainog electron configuration 1s2, wala ni siya charge ha 2s2, 2p6 and 3s1. So para ma-identify nimo ang iyahang principal quantum number, ang tan-awon nato ning coefficient ni mga dagko nga number. So kung kinsay pinakadako sa ilaha, regardless og naa ba na siya sa dulo or naa siya sa tunga, automatic mo na ang principal quantum number. So for the case of sodium, the principal quantum number is 3. So paano niya na-determine ang size sa particle? If this is the nucleus, let's go back sa orbits ni Neil Bohr. This is the first energy shell. This is the second energy shell. And this is the third energy shell. So the more nga daghan na energy shell ang na-occupy sa electrons, the more nadako ang imuhang atom. So paano nato na siya gi-arrange?
if this is the nucleus, ilisan ako ang pen. Sa first energy shell daw na ay duha ka electron. So duha ka electrons dire. Tapos sa second energy shell, that's 2 plus 6. So sa second energy shell na kay 8 ka electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And then sa last na energy shell na analay, isa. So, ingana siya pag-arrange sa electrons sa atong mga energy shell. So, na-occupy sa electron sa sodium ang third energy shell. Kaya lang, isa na lang kabuok. Mo na ang ginaingon nga si sodium is not stable kay wala niya na follow ang octet rule. Kay di ba unsay meaning sa valence electron? Ang valence electron kay ang electron sa outermost shell, and this is the outermost shell, and then naa lang siya isa ka electron. So wala niya mao na nga si sodium mag-react na siya with other elements. And ang himuon ni sodium ihatag niya ning isa. Anong ihatag niya? Kay pag nawala na ni siya nga shell, kay gihatag na niya ang isa, ang sunod nga shell kay kompleto man na ay 8 ka electron. So mahimo siya og stable. Any question sa principal quantum number? Taman lang ta 11 Albert Hakay na ako'y proctoral exam 11:30. Ay, let me check. Pero I need to prepare pa man good. So Okay, para 9:30 to 11, 1.5 hour ta. And basin mag-meet ta tomorrow if that's okay with you. morning gyapon, ma'am. What do you prefer? Holiday man ugma? Ay, holiday di ugma. Basin. Oh, Okay lang, ma'am. sige. Tanawon sa pud ako akong schedule and then i-PM ta ka. Pero before ta mag-discuss, mag-quiz ta atong naming and chemical formula and then balancing sa equation. Kaya waman ako siya gi-appeal sa ako ang quiz kagainan no. So Yes, mo tay ma'am. muhang studyhan. Ang akong gi-discuss karon, dili pa nato siya i-quiz. Ha? Okay, ma'am. So again, ang principal quantum number ha kay kaning pinakadako nga number din ha. So kung tagaan ta kag another example, this time let's have the chlorine 1735. Before nimo ma-determine ang principal quantum number, kailangan sa jud nimo isulat ang electron configuration. So pag isulat nato ni this is 1s2, 2s2, 2p6, that is already 10. Tapos if memorize na nimo siya, diretso-diretso na lang ka. 3s2. Pagkahuman kay 3s2, you will have 3p6. Oops, sobra na siya. So this is 10, 12. Dapat 5 lang siya. Let me delete it. Para a total of 17. So 3p5. Yan. So, ang tanawon gihapon nato for the principal quantum number kung kinsay pinakadako sa ilaha. So, syempre, ang pinakadako kay 3. So, automatic 3 imuhang principal quantum number just like the sodium. And kung tanawon nimo sa periodic table, both si sodium ug si calcium kay naa sa period 3. Di ba tanaw nakay periodic table dira. Okay, so kindly locate sodium and chlorine. Di ba ang period kay kaning dire 1 2 3 4 5 6 7. So naa silang duha sa Sa third. period 3. That's how we arrange our elements. So kung unsa na energy shell ang ilang na-occupy, maupod ang ilahang arrangement sa periodic table. So last one before we'll end, and then we will continue maybe tomorrow sa ato ang sitawagan na other na mga quantum numbers.
For example, tanaw na to si calcium. Calcium is 2040. 2040. So, pag himo na to ang iyahang you call that, electron configuration, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, wait lang, 3s2, 1, 2, 3p6, 4s2. So, pila na ni siya? 20. So, this is a total of 20. So, ang iyahang principal quantum number kay naman kay 4 din ha. So, this is 4. And, if kung tanawon nimo sa periodic table, calcium belongs to period 4. So, diri nato makit-an si calcium sa period 4. So, mao na siya ang gamit ni principal quantum number. Kung unsa ang largest number din ha sa iyahang electron configuration, that will also determine the period sa periodic table kung asa makita ng element na. Do you have questions before ta mag-out? Wala na, ma'am. Wala. Mag-exam para ba ta? Tama di ay. Pero